Hello to everyone. So welcome to sa pakikinig ng salita ng Diyos. So magbibigay lang ako ng testimony about sa ano yung ginawa sa akin ng Diyos. So first of all, gusto kong introduce yung aking sarili. Ako po ay isang radiographer dito sa United Kingdom. So, specialized po sa MRI. So, and then by the grace of God, siya po yung nagdala sa akin dito. Hindi ko po makakaya na makapunta dito kung sa sarili ko lang. Meron siyang mga ginamit na tao para magkaroon ng directions ang aking buhay at magamit niya ang aking buhay sa karangalan ng ating Diyos. Amen. So, way back ako, 2012 to 2015, nagtatrabaho po ako ng radiographer sa Amang Rodriguez Medical Center. I am contractual. And alam niyo naman po, ang sahod ng contractual sa atin is napakaliit. So, at the time, narinig ko na po ang United Kingdom, ang London. At nagkaroon ako ng visions, ng desire. At nagdadasal na ako na sana one time makapagtrabaho ako dito sa United Kingdom. And hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hanggang one time na unexpected na natanggal ako sa trabaho. Praise the Lord. Kasi bakit? Yung time na natanggal ako sa trabaho, it's become blessings. Kasi nag-open yung opportunity ng Saudi Arabia na makapagtrabaho ako. So, may pangyayari na unexpected sa ating buhay na akala natin is hindi maganda yon. Pero pag ipagkakatiwala natin sa ating Panginoong Jesus, sabi niya ganon, acknowledge Him in all your ways and He will direct your path. Amen. Not lean in your understanding. Praise the Lord. Sabi niya pa sa kanyang pangako, for I know the plans for you, not to harm you, but give you hope and future. So, yun nga. After natanggal ako sa trabaho sa Amang Rodriguez Medical Center, nag-open ang Saudi Arabia ng another door. Mismong Diyos ang nagbigay sa akin. And then that time, nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. Mas lalo kong nakilala ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang kapangyarihan. And at that time, nag-decide na rin ako na mapabilang at makasama sa pagbimisyon niya sa iba-ibang dako ng mundo. So, 8 years nga po ako nagtrabaho sa Saudi Arabia. Hanggang ang Diyos mismo ay kumilos, gumawa ng paraan para gumamit siya ng mga tao na makarating ako dito at makapagtrabaho ako dito sa United Kingdom. So, ang ginamit niya yung asawa ko. So, salamat sa Diyos, salamat sa asawa ko na ginamit ng Panginoong Jesus. Without directions and divine directions of God, siguro nasa Saudi Arabia pa rin ako nagtatrabaho. So, di ba? Lahat tayo may mga visions, may mga ambitions tayo sa buhay. But if we follow the will of God in our heart, we put our faith in God. So, kayang-kaya niyo yun, kapatid. So, sa akin, impossible ako makapunta dito at makapagtrabaho ako dito sa United Kingdom. Hindi naman ako ganun kagaling mag-English. So, sabi nga ni Mrs. mag-aaral ka lagi kasi kailangan mo mag-improve kasi nandito tayo sa UK. Yan. Pero in reality,
never na never pa rin ako ganun kagaling sa English. By the grace of God lang. So, tapos yung inaasam-asam ko na katumbas na band 7. Sa tao, it's impossible yun. Pero sa God, possible yun. Ganun ang Panginoon nagbibigay sa atin ng favor kung susunod tayo lang sa Kanya. Amen? So, praise the Lord. So, kwento ko naman about kung paano ako naligtas. Despite na sa aking weaknesses, sa aking mga kasalanan, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, na hindi niya ako pinili dahil sa anong ginagawa ko. Pinili niya ako at niligtas niya ako dahil sa kanyang pagmamahal. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoong Jesus. At masasabi ko na ako'y saved dahil sa kanyang grasya, dahil sa kanyang pagmamahal, at sa dakila niyang plano para mangyari sa aking buhay, na mangyari sa aking buhay. At ang Diyos ay tapat at may plano sa bawat isa. Hindi lang ako, sa iyo kapatid, gusto kanyang iligtas. Hindi lang sa pagliligtas about sa kasalanan. Gusto niya kang iligtas sa kahirapan, lalo na sa bansang Pilipinas, sa kahirapan. Namamana-mana yung kahirapan sa atin. Gusto niya tayong iligtas, gusto niya bigyan tayo ng magandang buhay. Ang sabi niya ganun sa John 10:10, na parito ako para magbigay ng magandang buhay. Pero ayaw ng kalaban yun, ayaw ni taning yun, ayaw ng demonyo yun. Ang taning, ang demonyo gusto niyang pumatay ng mga pangarap natin, nakawin niya yung plano sa atin ng Diyos, sirain niya yung ating pamilya. Alam mo kapatid, alam ko isa ka rin sa nangangarap na maging maayos ang buhay. Isa ka rin nangangarap na someday na mabigyan ko ng maayos na kinabukasan ng aking pamilya, mapag-aral ko yung mga kapatid ko, o kaya mabilhan ko man lang ng damit ang aking mga magulang. Mangyayari at mangyayari yan. Mangyayari at mangyayari yan. Walang imposible sa Diyos. Magkaroon ka lang ng obedience. Obedience na sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga pinapagawa sa buhay mo. Ibahagi mo ang salita ng Diyos. Yung testimony mo, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo is more than enough na. Kung sasamahan mo pa ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay may buhay. May kapangyarihan para iligtas tayo, para bigyan tayo ng magandang kinabukasan. At ito, kung ano ang paniniwala natin, magmamatter yan kung ano mangyayari sa ating buhay. Amen? Kaya, I encourage you, ang bawat isa sa manonood nito, na patuloy natin hanapin ang salita ng Diyos sa Biblia. Patuloy natin hanapin kung anong plano ng Diyos sa ating buhay. Sometimes, ibinibigay niya na eh. Tinatanggihan pa natin. Even though salvations, ibinibigay na ng Diyos ang salvations. Maraming tao nagre-reject niyan. Even though sa ating mga pangarap. So, ang opportunity, ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos is tanggapin natin. At ngayon nga is, kung hindi ka pa saved, I pray for you. Hallelujah. I-pray mo na sa iyong puso. And everything will change. I assure that. Lalo na kung magkakaroon ng obedience. Hallelujah. Salamat, Panginoong Hesus, sa inyong pagliligtas. Hallelujah. Kung anong ginawa niyo sa aming buhay. Salamat na nagkaroon kami ng relasyon sa inyo. Gusto namin ialay ang aming buhay sa inyo. Gusto namin na kayo'y makilala. Gusto namin malaman ang inyong mga pangako at salita. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, naniniwala kami sa aming puso at pinapahayag namin aming mga bibig na kayo namatay sa cross alang-alang sa aming mga kasalanan. At simula ngayon ay sinulat niyo na ang aming pangalan sa libro ng buhay sa kalangitan. Hallelujah. Tulungan niyo po kaming lumakad sa inyong salita, sa inyong mga plano, at naniniwala kami at nananampalataya kami. Hallelujah. Na kami gagabayan niyo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, salamat sa pakikinig. So, amen. Glory to God. Okay. Sa Diyos lang ang kapurihan.